mga parichong. Bayahe ulit tayo guys. What? Bayahe ulit tayo. Punta tayo dun sa spot sa Basol Island. Yan yung spot natin sa Basol Island. Yan tayo magdadive. Doon sana tayo sa may dakit-dakit yung spot natin na pinagpanahan ng King Mac. Nasa gitnang laot kaso maalon ngayon doon. Pati nga dito pag biyahe papunta doon sa may Basol medyo maalon. Pero subukan pa rin natin. Wala kasi tayong mapana doon sa malapit sa amin. Matumal yung isda. Grabe, sobrang delay na po ng upload natin. Wala po talaga tayong mga nahuhuli. May mga nahuhuli man tayo, pang ulam lang. Isang piraso, dalawa, ayun lang. Talagang hirap mag hanap ng kapanaan dito. Lang akyat ng isda. Pero try natin dito sa Basol. Baka dito yung mga isda ngayong araw na to. So, makulimlin yung kalangitan natin ngayon. Kasama yung panahon pero try pa rin natin. Tara, at samahan nyo ko guys sa araw na to. Let's go! Ayan mga parchong, dito na po tayo sa spot guys. Dito tayo sa Basol Island. Ito yung Basol Island. At dyan tayo magdadive. May agos na pero try pa din natin. Baka sakpa ng King Mac dito. Dati na lang ako nakahuli dito ng King Mac. Ayan yung bantay. Babalik na sila ng Surigao City mismo. Ayan yung Surigao City guys. Tapat na. So try natin. Alright mga parichong. So ayan, kamusta po kayo guys? So sana ay nandyan pa rin kayo at nakasuporta sa mga video ko. Natagalan yung upload natin ngayon guys. Gawang may mga bagay tayong inasikaso. Kagaya na lang ng preparation natin sa board examination. At so far ay naging pasado naman tayo at nag-apply din kasi tayo ng trabaho kaya eto minsan na lang yung ating spear fishing natin kaya natagalan yung pag-upload natin. At eto guys yung ating unang dive na nakahuli tayo ng isda sa spot na to. Halos maikot ko na guys itong isla ng Basol at dito lang po ako nakatagpo sa likod ng isla ng isdang mapapana natin sa araw na ito. Sayang naman nun at hindi tayo nakapag double kill guys. Mabilis na nakailag yung isa na nasa unahan kaya hindi tayo naka double kill. Umabot na rin ang isda na to guys ng 1 kilo at 8 gramo kaya ayos na sa unang isda natin. Hindi man first class pero may pangdagdag na tayo sa panggasolina natin. So sumunod na pag-dive naman natin guys, surahan naman yung inabangan ko dito. At eto, papalapit na sa atin, 2 piraso. Kaya nakafocus na ako dito sa naunang lumapit sa atin. At nung na-meet natin yung tamang distance, pinol ko na kagad yung trigger. At tinamaan naman, kaya huli ang isda na to. May kalakihan na rin guys ang isda na to. Ito nga pala ay lumagpas ng 3 kilo kaya ayos na. May pangdagdag na tayo sa konsumo natin. Ang isdang ito nga pala guys ay kaori ng surahan at ang tawag nito sa amin sa local na katawagan ay ito po ay isdang baka-baka dahil meron itong pakurba sa likod na pabuloktot kaya nagmistula itong parang baka. Tubal. Dalawa. Sa unahan naman guys kung saan ako nakapana ng surahan ay natanaw ko itong cuttlefish or kubutan na nakadapa sa buhangin kaya ito dahan-dahan kong ginapang at pinana ko. Buti na lang maamo yung cuttlefish na to kaya natamaan natin.
Lumagpas na rin ito guys ng 2 kilo ang cuttlefish na to or kubutan, kaya ayos na. At nabenta natin ito sa halagang 160 per kilo, kaya pangdagdag na rin sa konsumo natin. At after naman na ito guys, nakapag-dive pa tayo at nakapana tayo ng isang queenfish or lapis. Kaya lang hindi ko na naon yung camera dahil palobat na. At yung mga nahuli ko, ito lang 4 na piraso, pero goods na, may pang konsumo na tayo at pangbawi sa gasolina natin. Cuttlefish. Apat na piraso. Meron tayo isang queenfish na nadagdag. Ito. Ayos. Balik tayo sa isla. Mahangin na. At pa-shoutout na rin nga pala guys sa mga suki ko na palaging bumibili sa mga nahuli kong isda tuwing ako ay pumapalaot. At eto sila, si Aunt Merly at yung kapitbahay namin na sila ni Nanay Nita Kapison. Mura lang ang bintahan ko ng isda dito guys, kaya palagi talagang kapag ako ay pumapalaot ay nauubos agad yung mga nahuli kong isda, gawang mura lang at fresh na fresh pa at hindi pa nalalagyan ng yellow. Lagi, 3-3. Apit pag 3-4, 609. 180 doon ma? 600. Kamu. Hadap. Alam. Lagi bulan. Ayan ay, timbang nga bilang kilo. Dos 4. 160 ang kilo. 160? Sa sumunod na mga araw naman guys ay nag-dive naman tayo at dito tayo sa may napakalakas na agos na parang baha sa lakas nito at dyan tayo magda-dive sa ilalim ng kilid ng bato na hindi tayo matatamaan ng agos. Ganitong mga spot kasi yung paborito ng mga ilak dito sa may Parula kung saan ako nagda-dive ngayong araw na to. So sobrang excited, sayang hindi natin tinamaan at andyan na yung mga ilak sa unahan nagkukumpulan, kaso nung nilapitan ko nabulabog sila, kaya nung sa pagbalik ko dito nawala na yung mga ilak, kaya lumipat kagad ako ng ibang pwesto. Sa sumunod na pag-dive naman natin dito guys, ilak pa rin yung target natin dito dahil habang nasa ibabaw ako, napansin kasi akong ilak na pabalik-balik dyan sa may baba ng ledge. Kaya dali-dali kagad akong nag-ambush dito at hinintay natin yung tamang pagkakataon na lumapit sa atin yung dalawang ilak dito.
Nakalipas pa guys ang ilang mga oras, halos nalibot ko na ang ibang mga bahura na palagi kong pinagpanaan ng mga ilak. Ngunit wala tayong napapana, gawang napakatumal talaga. At buti na lang sa dive na to ay may nagpakitang grouper, isang good size na marbled grouper. At buti na lang sa pagkakataong ito ay naging maamo dahil sa unang attempt natin, nabulabog natin dahil hindi kaagad natin napansin. Kaya dito, dahan-dahan kong nalapitan at nung na-meet nyo natin yung tamang distance, tinira ko na kagad to. At eto na yung ating naging panghuling isda at pangalang isda sa hapong ito. Hindi na rin tayo lugi guys sa layout na ito, gawang nasa malapit lang kasi tayo at yung grouper na to ay nagtimbang nga pala na lagpas ng 2 kilo at yung ating ilak naman ay lagpas din ng 2 kilo, kaya ayos na dahil nasa malapit lang naman tayo. Kilid. In here. Grouper. Good size na. Sa kilo.